Hello po mga kapatid, kapayapaan po at pag-ibig sa ating lahat. At sa araw po na ito, pasensya na po unang-una sa lahat dahil sa naabala po namin kayo ganitong oras. At nagpapasalamat naman po kami sa Diyos dahil sa pagkakataon din na kayo po ay makausap po namin regarding po dito sa ating gagawin sa ating mga big events. Una, may event na po tayo simula bukas yung mass blood donation drive. Pangalawa, kasunod agad is yung Grand Fiesta ng Diyos. And syempre yung SPBB natin, 3 araw po no, mga kapatid. Bali, mingi po kami ng unang-una sa lahat, paumanhin na po agad kasi very, very tight. I mean, very, very late na rin po nito para pag-usapan. Pero samantalahin na rin namin yung kaunting oras sa panahon para ma-discuss po sa inyo yung po sanang arrangement natin or setup pagdating po sa ating mga gagawing mga big events po natin sa loob ng iglesia. At sa ngayon, ang ano po natin, sa end ko po na pag-usapan din po namin nila Sis Jean, una po, ang concern po natin of course yung sa social media. Primarily yun po kasi yung naatasan po kami. Ako po, si Brad Ryan, yan po, mga kasama ko po. Kasama namin sina Sis Jean Toliosa. Sa social media din po siya. And I think kilala niyo naman po siya personally. Saka si Sis Sofia, yung host po natin ng Zoom. Kasama din po natin sa social media. At yung ating pong pag-uusapan, una yung sa mga guides sa photography. Ano po ba yung guides natin? Tapos, ano po ba yung mga expected shot list natin? Watermarking para sa mabilisan po kasi yung target po kasi natin is maging mas mabilis po sana yung pag-update natin ng ating mga campaigns, ng ating mga social media pages. Tapos, yung mga target time of submission, yung ating, kasi hindi po kasi may iwasan, kailangan natin na may deadline. Yun po talaga yung basic na kailangan po natin sa ating pong mga gagawin. Teka lang po. Si, ano, si Zoom. Save ko lang. Ayan. And sa ngayon, siguro po, before I proceed with the guide sa po no, sa pagte-take ng pictures, siguro i-share ko lang po muna itong isa sa inyo. I-share ko lang muna ay itong ating, kasi para po siguro maging malinaw, ano po ba yung expectations sa ating gagawin. Share lang po ako sa inyo nitong isang PowerPoint. Actually, hindi siya PowerPoint. Isang guide in terms of paano po ba ang ano natin, ang nais nating branding, ano yung gusto po natin ma-reflect doon sa ating mga kukuhanan, yung mga pictures, kahit maging video, at iba't ibang mga bagay po. So this is, ano lang po ito, parang briefly lang naman to. Ano po ba yung branding natin? Ano po ba yung creative strategy na ating nais na maipatupad? So, una sa purpose, syempre ito po, in general po siya, but it can encompass, it can cover yung ating mga pagpapasalamat, ating iba't ibang activities all throughout the year, hindi lang po pag STBB. So, ang purpose is yung upang handugan ng Diyos ng mga pagpuri at pagpapasalamat at pag-iibigan ng mga magkakapatid sa pagkilala sa walang hanggan niyang kabutihan at pagtuturo ng mga dalisay na salitang ikaliligtas. So, ito po yung gusto po nating mai-reflect doon sa ating mga gagawin. So, at yan naman po yung ating ina-expect. Yan po yung talagang inaano po natin sa mga darating na araw po. At ano ba yung objective? Bakit tayo may ganitong strategy? Pangunahin po, kung sa social media ang pag-uusapan, pangunahin ang gusto po ang nais po natin dito ay
makapag-ano po tayo, makapag-encourage, makapag-edify ng mga kapatid, makapag-encourage ng pagdalo, boost ng moral ng mga kapatid kasi once yung ating mga pictures, ating mga photos or videos will be featured sa ating mga social media, sa ating mga documentaries, AVPs, may ano po siya, may dala po kasi rin siyang saya sa puso ng mga kapatid. Kaya ano po siya, nakakapagpalakas din po ng kalooban. So, yan po yung mga objectives. Tapos, syempre mahalaga din po maipakita. Pagparaan din ito ng pagpapakita ng pag-iibigan ng mga magkakapatid sa iglesia. And, hindi ko na po yan yung details niya, mahaba po. And yung audience, i-consider din po natin, syempre. Kasi pag kukuha po tayo ng pictures, we need to consider sino po yung audience natin. Hindi kasi siya parang tipo ng parang personal photography. Malaki po yung pagkakaiba ng personal photography. Yung pang personal mo lang na use, hobbyist ka, aficionado ka, versus sa yung gagawin mong photography, gagawin mong tungkulin as the photographer, as the cameraman, or as the production staff, ay gagamitin ng pangbuong mundo, pangdaigdigan ang ano po niya. So, dahil ganun po yung situation natin, malawak ang scope, meron po tayong tinatawag na mga demographics and psychographics aspect para at least alam po natin sino yung kausap natin sa mga, kahit sabihin po natin na pictures yan, para photo can, sabi nga nila may kanta, di ba? If a picture paint 1,000 words. Ah, Yun yung ano yung parang may mga pictures, it can provide 1,000 messages. It can bring out a lot of meaning. Kaya napakahalaga po na yung photos natin talaga makakapag-deliver kasi form is also a form of communication. Kaya ang ina-expect po natin dito is yung mga photos natin can also communicate sa mga tao noong brand purposes natin, nung ano ang ginagawa sa MCGI, pag-iibigan, pagpapatawaran, yung atin pong mga ginagawang mga ano po sa atin, o mga values na inaano po sa atin, yung mga essentials. So yan po, 7 essentials na inaano po sa atin, itinuturo sa atin ni Kuya. Sa demographics, una, pangunahin, mga members, mga kapatid. And alam naman po natin yung mga kapatid, syempre, may idea po tayo. Ano po ba karakter ng mga kapatid? Pagpatawad. So, yung mga photos natin, maaari, kapag pwedeng mapatawad nila kung mga, ano po tayo dun, slide ganito, slide ganyan, mga hindi natin nakunan ng tamang pitik or what. Tapos, na-post natin, ano natin yung given na yun. Pero, hindi lang po mga kapatid kasi ang ating mga audience. Meron din po tayong mga audience na mga bukod sa mga active, may mga inactive na tinatawag. So, maaari through photography, through video, AVP, ano po tayo, bagong sigla sa mga inactive. Makita nila yung pictures, makita nila ito yung mga dati kong ginagawa at makita nila na ito patuloy pa rin ang mga kapatid. Nagtitiis, nagsasama-sama, nag-iibigan, ganyan po. At maramdaman nila yon through photography. Yung mga bisita, kasi yung mga bisita po natin, especially ngayon po, this week is our events. Parang masasabi po natin mga big events. But next week, ano po siya, mass indoctrination na po. So, etong week na to, yung ating mga gagawin, maaari po itong makapagbigay sa mga tao sabihin na natin ng inspirasyon, no? At parang maaari na hinintay na lang silang mga clue, hinintay silang mga hints na ano pa ba yung kulang? Ano pa ba yung kailangan sa, para mag-decide na ako finally na umattend ng mass indoctrination nila. Kasi lagi ko naririnig si Brad Ellie, si Brad Daniel, nag-iimbita. May video plugs po kasi tayo, di ba? So, yung ganun ba? So, maaari, may mga inintay sila, may mga signs silang inintay at through our images, through our Facebook accounts, through our social media, sa maliit na paraan, nakadagdag po tayo sa maaaring
move sa kanila na mag-decide na finally magpabautismo or umaten ng mga doktrina at tapusin yung doktrina at magpabautismo. At sino pa po ba ang ating mga demographics? Ang tina-target natin mga KNC, mga kids, MCGI kids, teens, even yung mga MCGI youth po, mga kapatid. Tapos, yung mga nagsusuri. So, kasama po sila ng mga sa mga ating kino-consider as part ng demographics. Yung isang side, psychographics, siguro, pasensya na po kayo, medyo technical ng konti. Pero ano po ito? Napakahalaga. Yung sa psychographics, sila po yung mga audience natin na nakaramdam ng kabutihan ng Diyos sa iba't ibang paraan. Maaari direct or maaari indirect. Indirect, maaari kasama sila, kapamilya nila yung dinalaw ng mga kapatid, inawitan ng mga kapatid, ganon. Maaari indirect. Maaari mga kapitbahay na nag-usyoso, ganon, indirect. Pero ang mga direct, maaari sila yung napagkalooban ng mga MCGI cares. Yung mga MCGI cares, ano po natin, no? Bukas pa ako video. Pwede rin po kayo magbukas. Bukas po tayo. Pasensya na po, nakalimutan ko magbukas. So, yung mga ano po, no? Nakapag-avail ng mga free breakfast, nakapag-avail ng mga maaari, mga lighting, yung mga solar, ano, no? Yung street nyo po, yung street nila, na ano na lagyan ng ilaw out of our donation. Especially, marami po yata nito sa may Bicol area, di ba? So, yung mga remote areas, nalagyan ng mga solar lamp sa mga streets, yung mga donated ganyan-ganyan na pinaisip ng Diyos kay kapatid na Daniel at nagagamit ng mga kapwa-tao. So, maaari po yan, maging ano po, maging curious. Magkaroon sila ng udyok sa puso na, "Ang grupo na to. Lagi ko sila nakikita nagsasama-sama, naka-uniform, MCGI cares." So, maaari po, okay. Finally na ano sila no, na encourage sila mag-click ng page natin at makita nila yung mga pictures. And syempre kasama sa psychographics yung mga grateful Christians, mga MCGI at mga tao na gumagawa din naman ng mga mabubuti, no. So, yan po yung mga possibility na maaari nating ma-reach to our photography. At ano po yung tone of voice? Ito po kasi yung tone of voice na tinatawag, maaari sa pagka-caption, kasi hingi din po kami sa inyo, maaari. Actually, hingi po rin kami sa inyo ng tulong pagdating sa pagsusulat ng mga captions para mas mabilis natin ma-publish yung ating mga ano. Pero hindi lang po naman sa captions yun, hindi lang sa descriptions, but even yung mga photography, yung pagko-compose, pati yung pagko-compose natin, pwede nating i-reflect yung repentance, yung thankful ang mga kapatid, thankful, parang itong mga values, attributes of being grateful, being repentant, being humble or humility, yan po. Maipakita po natin through, sige, through the different photography na gagawin po natin. So, yan po yung ano lang po, uh, short guide on sa branding at pag-consider po ng ating mga magiging pagkuha ng larawan. Sandali lang po share ko. So, bali, ang next na po nating share ko po ay yun na po mismong mga gagawin natin sa etong linggo po na ito, no? So, bali, excuse me po. Ayan. So, bali, ang ano po natin ay siguro yung mga needs natin muna. Ano ba yung mga needs natin? Pangunahin una, kailangan natin ng mga photographer. Siyempre, PVI po. So, PVI, meron na po naman sa inyo po, sa team. Sa team niyo po, meron naman na Meron pong photographer meron po. pong meron pong naka-duty during po.
na dalawang photo bill po. Nandito po si Brad Kenneth sa Bicol po ngayon. Okay. Ayun. Opo, nakita ko nga rin po si Brad Kenneth na ano, nagmotor yata po siya. Yung layo. Parang gano'n po yung nakikita kong ano niya. Ah, so at least meron pong photographer. At next is, sana pala nakatin sila. So, teka lang po, may biglang sinasabi. Ang next is, kailangan po sana natin ng writer. One, two, para makapag-captions. Yung captions naman ay pwedeng general lang. So, for example, mamaya pakita ko po yung mga, eto, para talagang live examples na siguro. No? Um, Unahin ko na to sa mass blood donation. Ito po yung ano natin. Siguro ito, makikita nyo dito, may ganito tayong document, mass blood donation. Ito po yung ginagamit natin for the for the photos and for the caption writing natin. So dito, maaari makikita niyo po dito, may columns, no? May assets, ano yung assets? Ibig sabihin yan, yung mga pictures. Tapos sa next column is the draft. Ano yung draft nung caption? Tapos sa edited, no? Sa edited kami na po yung bahala. Basta ang mahalaga po, may writer na station po diyan or makakausap po natin dito regarding this effort, and then maglalagay po siya dito ng caption, tapos kami na po bahala sa mga pag to, mga pag-edit, edit natin. Tapos, makikita niyo po sa asset dito, for example, itong start ng program. Kumbaga ito po structure siya na parang chronological. So, excuse me. Makikita niyo po dito, registration, tapos action shots. Ito na yung mga parang kabuuan na nung ano no, nung registration is nakapila pa, nagsa-sign up ng mga parang sa data privacy yata yun. Tapos, chine-check yung mga qualified, tawag ba dun? So parang chine-check yung mga blood pressure, what. Tapos, tinitignan kung qualified to donate or not, ganun. And then, action shots, ito na po yung mga shots ng mga volunteers, mga donors, and all other things na nakikita pong usual sa isang mass blood donation. Tapos kung si Kuya po may chance makapag-donate, of course we need to go and i-cover din po natin yun. And then kaya may links po dito dahil dito po natin ilalagay yung mga links ng mga pictures na pwedeng galing po ito or link po ito ng Photoville Facebook group. Yung pinaka mismong, ano po yung pinaka folder nyo dun sa Photoville, pwedeng yun po yung ilagay dito. Yung direct na link noong mismong upload nyo. Di ba nakukuha naman po yung link nun? Kapag ka hinover nyo po yung title nung ano nyo, nung pinaka parang album nyo or I mean what you created as album sa Photoville Facebook group, pwede nyo pong i-copy paste dito para yun po yung. Kasi parang guide din po siya ng writer kung ano yung susulat niya. Pwedeng dito niya po ibabase yun. And then the timing, makikita niyo po dito 9 a.m., may 11 a.m. So, potentially, kung mag-start po ang isang registration ng 9 a.m., maganda po within the next 2 hours, nakakapag-upload na po ng pictures. And then within the next 2 hours, ano na po tayo, upload na po tayo sa social media. Maganda po dyan kung magkakasama naman po sa isang station, sa isang lugar, sa isang area, madali lang magkausap-usap yung writer. Ako po, loobin, makapunta po ng Bicol. So, pwede po tayong magkita-kita doon, tapos magtabi-tabi kung mayroong pwesto. Kung wala naman, mag-refer na lang po ako talaga doon sa document na to. Pero kung may chance naman makapagtabi-tabi, pwede po tayong mag-usap-usap paano yung o kung kailangan ko na mag-edit or hindi nyo na kailangan i-messenger. Pwede na tayo magtopic ka na lang po dun. Tapos, yung guide for the photographers,
po, baka mali masyado sa screen. Ayan, photo guide. So, consider po natin may landscape shots. Maganda po kasi most of the shots, I mean, talagang mas pine-prefer natin na landscape muna tayo sa Facebook. Sa mga pagkikreate natin ng photo album, landscape talaga siya. And then next is to avoid awkward poses. And kasi ito po yung mga may tendency maging awkward yung mga poses dahil nga po nag-donate ng dugo, baka may mapangiwi, I mean yung lahat ng tendencies na awkward, i-expect na po natin, i-imagine, i-anticipate na po natin. So let's move toward ensuring na yung mga photos na makukuha natin, yung ano po, yung katulad nung kaninang na-discuss, nagpapakita pa rin na, I mean, masaya or masayang naglilingkod, di ba? Yung mga ganun po ba? Yung, kumbaga, i-embody natin yung ganung mga character or attributes sa ating mga photos. Number three, background should be clutter-free if possible. Of course, mahirap maging clutter-free minsan ng mga mass blood donation, event. Pero let's make sure na kaya nating magawa ng paraan. Dito masusubok yung pagka-resourceful ng isang photographer. If how and paano mo aanggulohan yung isang event, no? Isang gusto mong subject. Kasi magko-compose ka, may subject ka, paano yung magiging output ng pagko-compose mo? Good lighting, maganda rin po, as much as possible, kung pwede rin po minsan kasi ang isang photographer, hindi lang naman siya parang anino na biglang umiikot-ikot lang tapos kukuha ng picture, di ba? Hindi naman ganun ang role ng photographer. Sometimes a photographer can do the extra mile of asking saan po yung light. I mean, saan po yung ilaw. Tapos pwede nyo pong, baka pwede po natin buksan kung pwede or ano. Kung hindi naman siya ano po, no, nakaka-distract na may bukas na ilaw, no? Baka pwede naman. Tapos, para maganda-ganda din yung lighting. Or wag naman against the light. Baka sobrang liwanag kasi against the light naman, hindi rin po magandang itsura. Hindi rin maganda magiging effect. Tapos, utilize rule of thirds and white space. Of course, alam nyo na po yan, PDI. Dahil, syempre, mahalaga yung tamang pagka-compose. Paano yung rule of thirds, ano yung pag-maintain ng white space, para hindi naman super cluttered or what, na isipin pa rin po natin na pwede rin po kasi maging parang artful yung photos natin o parang may style, di ba? Yung mga photos natin. Sa shot list, ito po yung mga kailangan. Action, yung talagang mas maganda po talaga yung candid action. Ganyan. In action, candid, hindi stage. Kasi ang pangit pagka stage, masyado yung isang ganapan eh. Reactions of beneficiaries, yun, timingan natin, ngingiti, etc. Tapos, baka kung pwede rin minsan, parang, okay, shot po tayo, 1, 2, 3. Baka may mga pwede rin pong moment na maganon, ma-direct yung ating mga subjects, no? Para at least hindi talaga siya parang anino na photographer. Minsan kailangan natin ng direction. Tayo magpo-provide ng creative direction hindi naman to the point na parang kakausapin na po natin lahat ng tao para, kumbaga as much as possible, invisible pa rin po ang datingan ng isang photographer. But it doesn't follow na hindi ka naman makakapag-suggest ng ibang mga pwedeng makakapagpaganda pa dun sa pagkuha. Group shots, group wide shots, guest speakers, or guest delivering messages during the short program. Pwedeng may mga ganyan po tayo. Pwedeng lahat ng klase ng shots, may mid shots, close-ups, pwedeng ganon. Basta ang importante, i-maintain yung rule of thirds, tapos clutter-free. Kasi baka mamaya, okay yung kuha. Tapos sa likod, may mga biglang nagtatawanan sa likod, which will defeat the purpose of taking a photo of that parang isang dignitary, isang nagbibigay ng award sa atin, tapos sa likod may nagtatawanan, or sa likod may basurahan, etc. So, yung pag-maintain pa rin po na as a photographer, aware ka na ano yung nasa paligid nung kinukuha mong subject. Aware ka kasi, di ba alam niyo naman po yun sa composition, yung
foreground, what's in the foreground, ano yung middle ground, ano yung background. So, all of those dimensions, kino-consider mo po pag kumukuha ka ng pictures. So, for now, yan lang po yung sa ating mass blood donation. Any question po bago po ako mag-proceed sa Fiesta News? Bali, ito naman po, i-share po natin sa ating... Gagawa po ba tayong GC? Mas maganda po yata may communication channel tayo. Bro, ano po ang pinaka-workflow namin po dito sa ano? Or may kasama po kaming galing national na trip po sa during ano? Sa workflow po, ang inaano po sana namin is, as the photographer, maganda po may isa pong kasama na, kasi ang photographer will just will take the pictures, of course. Tapos, Mm. ipapasa po niya sana yung mga pictures sa isang kasama na pwedeng production assistant na ang trabaho po niya is maglagay ng watermark. Maganda po kasi kung dun pa lang sa venue, makapaglagay na po ng watermark. Yung po, yung possible po yun. Pero as the usual, kasi ay, hindi po natin pwedeng ibahin yung isang structure na or practice po natin sa PVI na once you have the photo, i-upload niyo po yun sa Photoville, di ba? May pinag-uploadan po kayo sa Photoville na Facebook group. Dapat, After after event po. inaalis After yun. event kadalasan. Yun po, yung ganun. Dapat po hindi pa rin po inaalis yun. So, dapat po maintain yun. Pero tayo pong nasa lugar, maaari po, dun, ibibigay na kagad yung picture sa production assistant para malagyan na po niya ng watermark. Tapos, yung mga ma-watermarkan, pwede po mag-usap-usap to, ito, ano po yung pipiliin natin, ano yung hindi na po isasama para sa ipopost. So, pwede pong gano'n na po yun. Kumbaga, marami po kasi tayo mawawalang barriers kasi magkakasama versus sa magkakalayo. Halimbawa, nandito ako sa Apali, tapos kayo po nasa Bicol. Lahat ng pictures po ninyo, hihintayin ko yun na dumating. Sa amin, hintayin ko siyang dumating, tapos ang inihintay ko rin po sa inyo is the same lang. May watermark na rin, hintayin ko rin po may caption na rin. Yun din po. Opo. Ganun, actually, the same lang ang mangyayari. The difference is that mas intimate tayo makakapag-usap, mas direct ko masasabi kung ito po, baka mayroon pang adjustments. Versus So bali sa, po, bali po ilalagay po, magbibigay po kayo ng drive na kung saan mag-upload po yung editor. Once na na-edit niya po yung ano. actually Yun. meron na po no, si Ching, may parang Google Drive tayo for that. So Google Drive lang din po pala tulad ng dati po. Oo, dun lang po. Tapos yung writers po, may yan po parang maglalagay po sila diyan sa document po. Opo, dito na po sila magsulat. Oh, Ito na pong draft na po. to. Okay Para po. hindi na po, labo-labo. Yung edited po, yung yan po yung revisions niya po, ganun po. Kami na po bahala dyan. Opo. Kung Sige ano yung po. sinulat niya, kami na po bahala sa Sige po. edited. Para lang may, po tayo, may history nung naging, nung evolution, evolution. Gamitin natin term evolution. Na evolution nung, nung draft, no? Ito kasi sa edited yung final eh. Tapos ito na ipapublish. Bali Ganun po po. yung ano po, yung sa foldering po ng drive po ng ano, may ganyan din po ba yun yan? Example, registration folder. Lahat yan, nandyan yung registration na photos during event. Tapos yung action shots, naka-folder po ba yan? Ganun po. Maganda, maganda po. Ganun, naka-subfolder. Mass blood donation to subfolder. Kasi Mm. po, malaking benefit po niyan sa amin. Actually, ang iano ko nga po sana, kasi since magkakasama naman, isa pong i-require ko po usually is, actually nire-require ko po yun, yung may numbering ng mga pictures. Kasi for example, 001, ito yung, kumbaga ikaw na namili. Pwede po kasing hindi photographer na namili. So, pwedeng yung parang curation din ng ano yung gusto niyo pagkakasunod-sunod. So, Mm. 001, gano'n, 002. Kasi po, kaya may gano'n, it's para pag in-upload po natin sa Facebook or sa social media, yun na po yung ordering natin ng photos. Kumbaga, nasa discretion na po Mm. namin kung
iibahin pa po namin yung ordering. Pero malaki na pong help nun versus sa, kasi pampatagal talaga po yung parang babagsak lahat ng picture. Nandiyan lahat ng picture, sige, bahala kayo dyan, Brad Ryan, mamili. Kayo na bahala dyan. So may 100 pictures dyan, kayo bahala mamili na maganda. Tapos, ah tatagal po tayo dun. Kasi kung ang i-consider po kasi natin dito is that hindi lang po Bicol yung i-upload namin. Nationwide po kasi to eh. Yung ibang bansa, nag-hold na po sila ng mass blood donation. Pero ito, mostly parang nationwide in Asia, baka may Asia po na same day tayo. So, marami din po tayong i-upload. So, as much as possible, we are streamlining the process, the system para or setup para mabilis yung ano po natin pag-upload. Actually, yun lang po naman yung goal ng lahat ng meeting na to. Ang ang objective natin is mapabilis yung uploading. Hindi na siya tatagal another week na ma-upload. Nainip na kayo, tatamarin na ulit kayo mag ano, baka mawalan pa kayo ng ano na tamarin na kayong kumuha ng picture pag hindi naman ginagamit, parang ganun. So, ang goal natin is mabilis na ma-upload. Yun po. Any other questions po? Baka may question po yung writer po natin, si Sis Florian. Hi, Sis Florian. Baka may Ay, hello questions po, po Brad. kayo. Ay, opo. Bali, hingi po sana ako ng mga samples po, no? Ng, Ah, yung mga samples naman po, send na lang po kami dito. Magpo-post na lang kami sa document. Based din po ito dun sa sa page natin. Maaari po, for example. Ito. Wait lang. Share ko. Pala, naka-open na pala itong mas platination. Ito po, ang example ay ito. So, for this folder, ito po. Ang ano po kasi nag-shortcut lang tayo actually. Wala tayo tulad nito. Kung makikita niyo po dito yung caption, ito na yung caption sa lahat ng mga picture sa album. Pero kung sa ngayon, okay, pwede naman po natin gawin pa rin yung ganito na ano po, isang general caption lang po para sa lahat ng ano ng lahat ng post. Basta sa isang album, meron tayong importante, yung album, magkaroon po siya ng caption. Parang ganun. So, halimbawa, registration, yung the whole registration process, magkaroon siya ng caption. Mahal, okay na po yun. Or yung second is yung action shots nga na tinatawag or yung ongoing program. Magkaroon siya ng caption. Okay din po yun. 1 to 2 sentences or I mean, siguro kada isang paragraph, 1 to 2 sentences. Tapos yung number of words, wag naman maraming marami. Siguro po ang marami na po yung words na 20 in one sentence. Tapos ano na lang po natin, i-goal natin siguro 2 paragraphs, okay na po yun. 1 paragraph, okay naman din yun. Pwede rin namang maging 3 sentences or 5 sentences sa isang paragraph, okay. Okay pa rin po yun. Depende po. Makikita niyo po yan pag nagsusulat na po kayo. Laging nagkakaiba po yung yung paraan. Depende sa context. So ito po yung example of the past 2023. October din po ito. So last year, ito po, ayan, mga ganyan po tayo. The registration, dito wala nang wala nang naging ano eh. Tawag dyan, naging pangalan. Separate caption. Pero pwede po tayo magkaroon ng separate caption. Kung masipag-sipag po si Sis Florian mag-caption, di go, lahat po yan, lagyan natin ng caption. Diba? So, yung mga shots ko. pwede din po yan, Brad Ryan. Pwede din po mag-quote din po ng sinabi niyo po. Pwede din po. Opo naman. Pwede po. Pwede rin pong Tagalog. Basta ano po, maganda recorded natin para sure, para hindi po ano. Para meron tayong original, tapos may edited tayo nung caption from Kuya. Lagi po kasing ganun ang process natin, mga kasama. Laging, yung kompletong original, yung full, or I mean, full verbatim transcript. Tapos ano yung kinuha lang natin na portion. Paano yung, ano po natin. Yung ganun. Pwede po yun.
Anything else po? Ito tulad nito, di ba? Since hindi po dito naka-indicate, since general captions po ito, tingnan niyo po, pansinin niyo. Ito kasi palit. Biglang lumipat na po pala tayo ng lugar. Hindi nagre-reflect sa caption, di ba? So, ito, ibang lugar na po siya. Hindi nagre-reflect sa caption. Ito, abroad na siya. So, maganda po talaga may caption tayo for each photo. Pero, maganda may caption tayo for the different group of photos na i-upload. For example, from Bicol, pwede po natin gawin na yung write-up natin. It's mainly about Bicol. Yung location ng Bicol na pinagdausan, tapos ano yung naging turnout, ilang blood bags po ba yung nakolekta, ilang blood bags pa yung na-donate natin sa Philippine Blood Society. Yan mga ganun pong klase ng info pwede po natin isama. Any other questions po? Wala na. Magre-relay po ba, example po niyan mga information po na yan, may magre-relay po ba sa amin ng mga information po tulad na, kaya sa writer po na concern po to eh, may magre-relay po ba ng mga information tulad kung ilang bags yung na-donate, gano'n po, Ano during ano po, po. maaari po dapat kayo makipag-coordinate sa nandun sa lugar. Okay po. Kung sino po, opo. Ganun na lang po siguro. Kasi ganun din po yung ginagawa ng iba. Pag nagpapasubmit po tayo ng mga MCGI cares, sila na po nagpapasa sa atin eh. Kung sino po yung nagpasa ng picture, siya na po yung may document na, okay, nandito na po yung ilan. Ano ba yung event? Ano ba yung MCGI cares charity? Halimbawa, feeding program. Ilan ang nabigyan ng pagkain? 200 po. Tapos nilalagay din nila anong oras, anong araw, anong petsa, anong lugar, ganun. Tapos kung may award po tayo na natanggap, nilalagay din po nila. So yung mga ganun po kasi ang kailangan mo para makapag-come up ka ng isang caption, yung mga detalye. At mas malakas po yung impact nun pag may mga numbers. Yun po yung isa sa nagpapalakas ng impact ng isang post. May mga numbers po. So, sa blood donation. Ito po. Worldwide pala yung ginawa natin caption. Kaya lahat mo. So, dito, ang konti lang nang i-publish ng 8 lang. Anything else? Ito, bali ito. Ito yung mga sample, hindi, ito yung mga sample pa ng photos sa photography. Halimbawa, SPBB, ito na po, SPBB. Should represent MCGI, repentant, humble, thankful, using candid images of our diverse congregation. So, may pakita sana natin sa buong social media natin na napaka-diverse. Noon po kasi puro Pilipinas lang kadalasan ang naipapakita. Pero ngayon, awa ng Diyos, naipapakita na rin ng iba't ibang lahi like sa Brazil, sa Latin America, sa Africa, nakapagpapakita po tayo ng pictures. Saan pa ba? Sa Asia, sa Europe, yun, nakakapag-post po tayo ng ganun. Tapos, yung mga ganyan shot po sana din, may tinatawag po kasing money shot. No? Sana po may mga ganun tayo. Kumbaga, ito yung pinaka parang sa tingin mo, pag ibebenta mo na sa auction, kumbaga sa photographer. Kumbaga kung ibebenta mo na sa auction, ito na po yung pinaka ibebenta mo talaga. Siya yung nasa front page mo. So sa end natin, siya yung parang for the magazine, ito yung gagawin nating headliner, parang ganun. So, siguro, kuha tayo ng mga pwedeng money shot. Piliin din natin yung mga money shots. Ito sa Fiesta, medyo medium shot, no? Tapos sa background niya, nagamitan niya na hindi naman masyadong noisy yung background. Tapos ito sa registration, ayan po, sa mass donation, si Kuya. Ayan. Ito pa lang po yung mga sample ko. Kinapos lang ako ng time. Meron pa sana akong mga kukolektahin na mga hindi nagagamit na kuha. Kasi yung halimbawa may mga basura sa likod, may garbage bin sa likod. Pero siguro naman po, naitawid ko na po yung kanina na doon na-gets nyo naman po. Any other questions po?
Ito po pala. Problema lang po, wala po yung editor po natin para mag-ask din ng question eh. Ah, recorded naman po ito. Baka pwede niya kung kaya po ng time niya po. Busy na tayo this week eh. Kung may tatawid na. Ito po, sample naman for Fiesta. Kung meron po tayong document for the mass blood donation, ito naman po, our document for the Grand Fiesta. So, ito po, pwede niyo pong gawing sample. May caption tayo, drop, tapos edited dito. Registration, pwede tulad nito, di ba maikli lang po. Tapos, dito meron ng edited. Ito naman, mga booths, mga public services. Pwedeng ito na rin po yung pinakaparang guide ni photographer kung ano po yung mga kukuhanan. So, yung mga ganyan po. Tapos, wish granting kung meron. Kasi di ba may mga wish granting po pagka fiesta. Excuse me. Tapos, meron po tayong mga parang binibigyan ng mga livelihood programs. Yun. Pwede rin po natin isama sa mga kukuhanan po. Ito po, is may mga guide, photo guide. Yan. Na-discuss ko naman po ito kanina. Siguro okay naman na po ito. Tapos, sa mga locations, ito na po yung sa, for example, Bicol, no? Ito na po yun eh. Mga watermark photos nila, dito na yung link ilalagay. Kung may link na po, Google Drive, dito. Dito na po ilalagay. Tapos, ang draft caption, edited caption, tapos anong status? Nagdagdag po tayo ng status kasi dahil sa dami po ng pictures, iba't ibang division, merong i-organize na fiesta, we need to understand, ano po, baka magka-confusion ng confusion. So, kung na-publish na ba o hindi. So, we need to make sure hindi na uulit-ulit yung napapublish. Baka magkaulit-ulit ng napapublish. So, kailangan ng status to indicate na lalagay po natin kung publish na ba, or edited na po yung caption, edited caption na yung caption. So, pag nakalagay po edited na yung caption, meaning to say, pwede na po siyang tignan ng magpo-post mo para ma-publish. Ayan lang po. Bale, kung sino po Eh, maglalagay po opo. dyan sa sa status po? Sa status, kami na po, Okay. bahala na po. Yeah, okay, okay. Basta ang Alam importante ko. ito po, sa photographer, ito pong mga Google Drive links na ngayon. Sa team po ng kung sino man po yung mag-create ng Google Drive na, mag-upload sa Google Drive, yung link dito ilalagay. Tapos, yung writer, si draft caption, column, writer ng Bicol, si Florian. Tama po. Tapos, edited captions sa end na namin. Kung sino po yung editor, siya yung gagawa ng pag-edit. Tapos ito po, status. So far, yan po yung yan. Sa SPBB, ganyan din po. Ganito rin po. So, hindi naman kayo malilito na dahil yung document natin, napapalitan lang siya ng pangalan ng event. Pero same lang din po yung principle. Ito may watermark file. Ito po yung file, yung watermark file, bibigay din po natin. Tapos same dito sa Fiesta ng Diyos, nandito na po. Sa SPBB, same din pag may document. Brad, ano po? Ay, break po. Sige po, Look. sige po. Ano po yung software na gagamitin ng pag-edit po? Nang alin po? Yung pag-edit po ng editor namin, baka Yung po pictures Photoshop po? po ang gamitin. Opo. Ano po? Kayo po, kung ano po yung prefer niya? Photoshop po ba? Or ano po ba? Hmm. Kung ano po, basta importante po sa end namin, yung mga images po basta sa amin po, images lang po kasi naman ang concern namin. Yung mga photos na may watermark. Tapos yung selected photos na may watermark. And siguro when it comes to guidelines about that, sa file size, maselan kasi si Facebook kapag malaking-malaki ang file. So, ilimit na lang po sa not more than 2 MB yung mga pictures na for uploading. Kung may high res po kayo, walang problema. Wala pong problema. Basta yung for uploading natin sa ano no, sa Facebook, kasi namimili si Facebook ng ng maliliit na file. Ayaw niya ng
sobrang lalaki ng file. So less than 2 MB, pwede na po. Ah, Copy po. may questions na po? Okay na po siguro. Miss Jean? Or wala na po ba? Okay na po tayo? Ayun na po. Ayun po kasi yun lang talaga lang lahat. Tawag dito. Sa pipiliing pictures, siguro kung kaya po ninyo ng ano, hindi naman siguro maraming, hindi naman natin kailangan 100 pictures kada isang division. Ah, 15 to 20, okay. Okay na po yun. 10 nga, actually, okay na. So, hindi naman natin kailangan ng super daming ano po. Kasi marami din naman pong i-upload din na divisions pa. And what else? Basta sa end po namin, ang i-consider po namin sa pag-upload, basta yung ginawa ni Por na select nyo, may disclaimer lang po kami na hindi po lahat mapipili. Isa pa po pala sa kino-consider natin na mga don'ts is minsan kasi may mga baka mag-dwell masyado sa pagpo-photo ng mga may kapansanan, ganyan. Kasi minsan po, ah, ano po, depende po sa may kapansanan din. Kasi may hindi ko po sure kasi yung batas, pero about data privacy, ang inaano ko po is kung sila po ba approved ba sa kanila na makuhanan sila or what. Tapos ipapublish natin. Ang secondly is para hindi po masyado ma-sensationalize. Kasi nandun po tayo sa concern natin na gusto po natin makapag-provide ng pictures but not to the point na parang nagse-sensationalize po tayo or parang parang over appeal to emotion. Maganda pa rin po kasi yung parang ano lang po tayo, nagpo-post tayo na nagpapakita tayo ng event natin, na i-reflect natin yung mga dapat na i-reflect, not to the point na parang over the top na masyado. Kasi pagka minsan, di ba, parang ganito lang siya. Parang sa lollipop, pag super tamis ng lollipop or halo-halo, super tamis. Pag super tamis na ng mga ipinapakita natin sa social media, baka masuya po yung mga audience natin. And baka magkaroon na sila ng ibang opinion against us na, kumbaga, hindi natin gusto na magkaroon sila ng negative opinion, pero since tayo nag-volunteer magkaroon sila ng opinion, tayo po yung may kasalanan. So, as much as possible, ang point is, we will still select the photo. We will make sure na it represents the core values ng iglesia, yung mga nabanggit. Tapos, exceptional quality pa rin yung siyempre ang ating nahanapin. And hindi tayo magpo-post ng mga post na parang pwedeng makapag-offend or makapag-upset. Kasi yun nga yung inaano ko po about sa may kapansanan, baka makapag-upset tayo sa kanila, makapinsip pa tayo. Or hindi lang naman po yung may kapansanan, even yung mga kapatid. Baka po kasi makuhanan nating kapatid, bungitin, handa. Tapos yung bungitin po niya talaga, kasi yun po talaga yung parang feeling niya, kahihiyan niya. So, okay, nakangiti si kapatid, pero pag kasi na-focus dun yung ano, yung pictures, it could cause some offense. Makapag-offend tayo ng mga kapatid. Basta ang importante, candid, tapos natural yung lahat ng lalabas na pictures. Maipakita yung pagka-natural. And at the same time, yung magandang quality ng images. Kapag mag-upload, syempre, ano naman po, siguro naman po, aware naman po tayo na, na kailangan po good quality ng mga pictures. So, ang mga camera naman po natin siguro po, can provide
the standard. We can meet the standard na inaano po natin, ina-expect. So far, yun lang naman po. Task yung akin na gusto kong gawin. Wala na po ako. May dadagdag pa dun. Yun na po yung huling-huling sasabihin ko po about this. Okay na po tayo. Sensya na po parang namadali yata. Mabilis ako magsalita. Yung background ko po, Pilipinas lang po talaga. Ano lang po siya. Wala po ako sa San Francisco. Wala na po. Ano po? Okay, sige po. Salamat sa Diyos mga kapatid. Happy SPBB and Happy New Fiesta po. Happy Grand Fiesta sa ating mga. Salamat po sa Diyos. Samahan po. Salamat po sa Diyos.